Hindi matukoy ng may-ari kung ano yung sira nito. Ito na lang ipinaayos sa akin at atin pong titingnan kung ano po yung problema nitong ating medical vacuum. Meron tayong gauge dito, pang medical vacuum talaga yung kanyang gauge. Bubuksan natin tong harapan ng ating vacuum. Titingnan natin sa looban. Uunahin ko muna buksan itong harapan ng ating vacuum pump. Meron lang po itong dalawang tornilyo at titingnan natin kung ano yung imbestigahan natin yung loob nito, kung ano yung problema. Baka naman mayroong problema sa mechanical. Kailangan lang dito ay susuriin muna natin yung mga mekanismo sa loob nito. Baka mayroon doon tayong problema. Kailangan tanggalin muna natin itong mga hose at kailangan din natin tanggalin yung ating front cover para sa ating gauge. Ngayon natanggal na natin yung lahat yung hose. Kailangan natin tanggalin yung isa pang hose dito na tuluyan natin matanggal yung harapan. Madumi na po yung ilalim natin ng ating vacuum. Kailangan na rin linisan ito sa loob. Ngayon, susubukan muna natin kung aandar ba. Subukan natin isaksak sa kuryente at paandarin. Tingnan natin kung aandar. Ayaw palang umikot ng motor. Ibig sabihin, may problema po tayo dito sa winding. Tingnan natin yung ilalim ng likuran. Pag natanggal na natin itong dalawang tornilyo sa likuran, ngayon malalantad sa atin yung ating mga windings ng motor, yung mga coil kung naririyan pa ba na hindi pa nasunog kasi nababad tayo sa baha. Walang bakas ng sunog at malambot namang ikotin na yung ating rotor. Ito, nakita natin dito mayroong problema yung isang winding dito banda. Meron siyang short circuit ito. Nabahaan kasi ito, siguro pinaandar nila na basa pa itong ating motor. So, kailangan palitan na natin ito ng winding sa loob. Tanggalin na natin itong ating stator para i-rewind natin yung kanyang mga magnetic wire. Wala po tayong capacitor dito at wala po tayong tinatawag na positive temperature coefficient, PTC, na karaniwang ginagamit din sa mga compressor. Halatang makina po yung naggawa ng mga coil ng ating motor na to. Pantay-pantay po kasi ang pagkakasalansan ng wire at hapit na hapit po doon sa bawat poles. Hindi po kailangan nating mag-rewind doon sa labas nitong ating stator kasi nga luluag yung ating coil. Kailangan na masikip siya doon sa kanyang bawat poles, yung mga coil. Kaya kailangan ito manumanuhin ang pag-rewind. Ito nilagari ko para kuhanan natin ng sample. Timbangin natin kung ilan ang timbang nito at hihilain natin itong kabibilangin natin kung ilang strands bago natin titimbangin. Ito kailangan nating tanggalin itong isang nilagari kong coil para naman gawin natin sample. Ginagamitan ko lang ito ng flat screwdriver para matanggal natin yung ating sample doon sa ating stator assembly. Maganda yung pagkakasalansan ng kanyang magnetic wire. Ito na po yung coil. Ang timbang po ng ating magnetic wire ay nasa mga 120 grams po. 120 grams po. So, ibig sabihin, 120 grams times 4, kalahating kilo na yung ating bibilhin na magnetic wire. Ito na po yung ating stator. Tinanggalan ko na lahat ng ating mga magnetic wire. At ito na po yung bagong bili ng ating magnetic wire na siya nang ipang-rewind natin doon sa ating stator ng ating vacuum. Yung bilang po ng ating strand nung tinanggal natin yung naka-winded na magnetic wire ay nasa mga 275 po ang per pole. So,
So, apat na pole po yan, north-south, north-south. Dalawang south, dalawang north. Ito, ang hirap dito sa stator na ito, ang pagre-rewind nito, hindi ka pwedeng mag-rewind sa labas ng stator. Kailangan mo talaga, i-diretsyo mo siya ng pag-rewind kasi kailangan hapit na hapit yung ating mga magnetic wire doon sa ating bawat poles. Kasi kung gagawin mong maluwag para i-insert mo lang dyan sa looban, masyado pong masikip yung looban ng ating kaha ng ating motor at ito'y makakaabala dun sa ibang party ng ating vacuum pump. Katulad na lang ng fan, yung kanyang motor fan, masyadong malapit sa ating stator. At siyempre naman yung ating cover sa likuran ay medyo po masikip. So, kailangan talaga na actual mong ilalagay doon yung ating magnetic wire doon sa bawat poles ng ating motor. So, hindi ka makakapag-rewind doon sa labas ng ating iron core ng motor natin. Diretso mo talagang re-rewind doon sa kanyang bawat poles. Ito, pangalawang poles na natin, pag-re-rewind. Una kong ginawa kasi na pag-rewind dyan ay yung counterclockwise po. Sumunod ay itong pangalawang poles ay nasa clockwise direction po. Then, siyempre, yung susunod naman ay dapat nasa anti-clockwise na naman tayo. Nilalagyan muna natin ng cable tie para hindi siya lumuwag yung ating mga magnetic wire o kailangan natin na talian ng mga cable tie. Kailangan tiyagaan tayo dito sa ating pagre-rewind ng ating stator. So, kung apat na 275 turn, mga 1,100, mga ganon, kadami na ikot ng ating magnetic wire sa lahat ng ating pole. Hindi ko sinira yung mga dating mica insulator nila kasi okay pa naman at hindi na kailangan bumili ng ating mica insulator. Tatalian muna natin ito ng cable tie ulit nang sa ganon na hindi luluwag yung ating coil. Nasa pangalawang na tayo. Tapos na tayo sa pangalawang coil. At ngayon ay magre-rewind na naman tayo pupuntang pangatlong coil ng ating motor. So, iba talaga yung salansan ng kamay doon sa gawa ng makina. Siya nga palang kaibigan, ito palang speed ng ating motor ay mas mabagal ito doon sa mga angle grinder at mga yung barina, kasi yung kasi nila number of poles ay dadalawa lamang. Ibig sabihin pagka habang kukunti lang yung poles mo, dalawa, ay mas mabilis po ito sa apat na poles. Kaya itong motor na ginagawa natin ay medyo mabagal ito ng kalahati doon sa ating mga angle grinder na motor kasi nga apat po ang kanyang poles. Kaya ang kuwan lang dito, habang dumadami ang poles, mas lalong bumabagal po yung ating motor. Ibig sabihin, kalahati ng speed ng RPM ng ating grinder, angle grinder, ang bilis po ng pag-ikot nito sa ating ginagawa natin na 4 poles. Ibig sabihin, mas mabagal ito sa ating angle grinder. Ngayon tapos tayo sa pangatlong coil. Ang pinakahuli po ay ito na. Medyo malapit na tayong matapos dito sa ating ginagawa. At nang masubukan natin doon sa ating vacuum pump. Pangapat na po tayo na coil. Another 275 turn. Bawal po dito ang may kausap kasi pagka kinakausap ka ng iyong kasama at nagbibilang ka, ay maaaring magkakamali ka sa iyong bilang ng pag-iikot ng ating mga magnetic wire doon sa bawat poles.
Lalagay na rin natin itong ating mga protection, mga lock sa ating bawat poles. Medyo masikip ng konti, kailangan ay dikdikin natin ng screwdriver. Dapat yung handle ang gagamitin kasi pagka bakal yung pinampupukpuk natin, baka masugatan yung magnetic wire. Ngayon natapos na tayo mag-rewind ng ating motor. Ito na po yung ating thermal fuse natin na tawag natin. Isang rectangular metal na may dalawang paa. Kailangan natin itong lagyan ng mabang wire nang sa ganun mailagay natin doon sa magnetic wire na naka-rewind sa ating stator. Ihinangin natin itong parte na ito para hindi siya basta-basta magkakaroon ng loose connection. Maiksi lamang po kasi yung ating wire ng ating thermal fuse. Kailangan haba-habaan natin. Ito na po yung thermal fuse assembly. Ito po yung ating lagayan ng ating wire na siya na may sinisiksik natin doon sa ating mga magnetic wire. Sa pagitan ng dalawang poles, doon natin sinisiksik ito. Lalagay na natin yung isang dulo ng ating magnetic wire. Kailangan mailagay natin ito sa holder at upang madali natin itong maisisiksik sa pagitan ng dalawang coil. At siyempre, hihinangin natin yung pinagkabitan natin ng magnetic wire nang maiwasan ang ating loose connection. Ngayon, talian natin ito. Dapat itong ating thermal fuse ay nakadikit dito sa ating mga magnetic wire para masagap niya yung init ng ating magnetic wire. Kung magkakaroon ito ng overloading or di makalating rotor, na siya namang dahilan na iinit yung ating magnetic wire at tatanggalan niya ng supply ang buong ating motor coil. Kailangan kasi tanggalan natin ito na varnish insulator, itong magnetic wire, para dumikit doon sa ating ginawang terminal ng ating power supply. Pwede rin naman gamitan natin ito ng papel de liha para naman malinis yung ating varnish insulator. Dito ang ginamit ko lamang po ay ang cutter. Mas mainam pong gamitin ang papel de liha or yung sandpaper kung sabaga sa English. Kailangan kasi malinis na malinis, libre lahat sa varnish, walang matitirang varnish para dumikit siya ng mainam doon sa ating terminal ng power supply na gagawin natin. Ngayon pupulupot na natin at hihinangan. Ano lang po kasimple. Natapos na natin na gawin yung ating power supply, yung pinaka-terminal. Kailangan hihilain natin ng konti para lumubog pa yung na-expose na wire. Para hindi siya didikit doon sa kaha ng ating motor. Dadagdagan ko muna ito ng cable tie para dikit na dikit siya doon sa ating coil. Ayan, okay na. Ito na po yung kabuuhan ng ating stator at tapos na natin lagyan ng ating power supply ng ating mga coil. May dalawang wire lang po, yung kulay asul at yung kulay itim na wire. Pwede na natin itong may lagay doon sa kanyang kaha. Pero bago tayo maglagay ng kaha na yan, lilinisan muna natin ng konti itong ating kaha para nang sa ganun ay hindi nakakatakot tingnan. Ito
Itong ginamit kong sander ay hindi naman yung rollable sander para itong foam. At saka natin applyan ng yung pang-spray na pintura. Inuna kong pininturahan ang looban ng ating kaha bago natin pipinturahan yung nasa labas. Hindi naman gaanong masilan tong ating ginagawang pagpipintura na katulad ng mga kotse. No? Isang ordinaryo lamang po ito na pintura ginamit natin na acrylic paint. Kulay scarlet po yung ginamit natin dyan. Mainam ding libangan itong ang pagpipinta, no? Kahit na hindi ka naman eksperto dito, kahit sino pwedeng gumawa nitong ginagawa kong pagpipintura ng ating pagpipinta pala ng ating kaha, no? Ating motor. Hindi naman kasi ito kailangan ng maganda. Matapos nating mapinturahan yung kaha nito, pati na rin yung ating ibang parte ng ating vacuum, maaari na natin itong buuhin ngayon para mapag-isa natin yung mga piyesa. Pinalitan ko itong cable tie dito kasi tinatamaan dito sa ating motor fan, pati yung ating thermal fuse ay iniba ko ng posisyon. Ngayon ilalagay na natin itong ating rotor doon sa ating kaha. Mahirapan kasi tayo maglagay ng rotor kung iuna natin ilagay yung ating stator. Kailangan dito ay yung rubber mallet, no? Para hindi natin masira yung kanyang shafting. Kapag bakal sa bakal kasi yung magbabanggaan, maring isa sa kanila yung masisira. Katulad ng ating shafting, bakal din yan. Mamartilyuhin mo ng bakal, ay masisira talaga yung shafting natin. Ilalagay na natin yung power switch at idadaan lang natin to sa pagitan ng ating poles ng ating stator para mapalabas natin sa bandang likuran. Siyempre kailangan nakalagay na yung ating mga tornilyo bago na pamandin natin ilagay yung ating stator. Yung ulo kasi ng ating tornilyo ay tumatama kasi doon sa ating mga coil, no? Kailangan kasi i-position muna natin yung tornilyo bago natin ilagay doon sa ating stator. Kailangan mahigpit yung pagkaka-tornilyo natin sa ating stator. Bago natin matornilyo kasi yung stator, kailangan nakaposisyon na po yung ating tornilyo sa looban. Kasi tatamaan po sa paghihigpit natin ng ating tornilyo, tatamaan po kasi yung ating coil. So, ganun po kasikip nating lagayan ng tornilyo, no? Tapat na tapat kasi doon sa ating coil. Kaya kailangan mahigpit yung coil muna sa pagkaka-rewind. At ngayon ay tinatalian na natin yung ating mga wire na nakakapit doon sa ating stator para mailagay na rin natin ng maayos yung ating cover sa likuran. Kailangan dapat na sa maayos na pagkakasalansan natin yung wire dito ng ating plug para sa ating outlet, nang sa ganun na hindi pumulupot yung ating wire doon sa shafting. Tatalian natin ng mga cable tie. Ito yung wire na tinutukoy ko ay papunta na po ito doon sa ating male plug na siya namang sinasaksak natin sa ating outlet bago natin i-operate yung machine. Kuan kasi ito portable na vacuum pump. Kaya siya merong plug kahit saan pwede mo siyang dalhin at isasaksak lamang doon sa ating mga convenient outlet.
At ngayon ay kakabit na natin yung ating power switch, no? Yung tinatawag natin na toggle switch. Ito yung magkocontrol ng ating doon sa ating apat na coil para paikutin yung kanyang rotor. Simple lamang po yung kanyang mga mekanismo. At siyempre pa yung kanyang level na may on saka off na position. At huwag din kalimutan lagyan ng nuts. Higpitan lang natin yung kanyang nuts para huwag umikot yung ating power switch. Lagyan natin ng langis ang shafting para pag ipinatok natin ito sa kanyang bushing ay magkakaroon po ng langis yung bushing nang hindi hirap sa pag-ikot yung ating rotor. Self-centered po yung ating bushing. Ngayon lalagay na natin yung ng 2 tornilyo. Pukpukin natin ng konti yung puwet ng ating motor. Huwag sobra-sobra. Alalay lang po para maging sumintro yung ating self-centered na bushing. Kailangan kasing pukpukin natin ng konti para matagtag. Then, sisintro sa tamang posisyon yung ating self-centered na bushing. Pukpukan pa rin natin ng konti. Ganon din sa mga electric fan ang ginagawa ko, pagka hirap sa pag-ikot, kailangan mo kasi pukpukin ng konti yung kanilang shafting para maging sentrong-sentro yung alignment ng mekanismo pagka iyan ay mga self-centered na bushing. Katulad lang din ito ng ating electric fan. Ayan, okay na po yung ikot ng ating rotor. Kitang-kita po. Yung paggalaw po ng ating bearing dyan ay sadyang ganyan po ang galaw niya, okay? Para magbomba po siya or humigop ng hangin. Yan po yung purpose niya, no? Kaya siya ganon ang galaw ng ating mekanismo dyan para i-pump niya yung ating pinaka-linkage doon sa ating pumping. Sa sobrang bilis, kala mo mabagal yung kanyang pag-ikot ng bearing. Mabilis po yan. Yung camera kasi natin dyan, parang kala mo ang bagal-bagal ng galaw niya. At yung kanyang vacuum assembly ng ating mechanical. Ito na po yung ating mechanical parts. Meron siyang linkage doon sa ating bearing. Ayan. Dapat ganito yung arrangement. Saka natin ipapasok doon sa kanyang pinaka-holder ng bearing. Ayan. Kahoy yung pinampukpok ko. Ayan, napasok na po natin sa bearing. At lalagyan na rin natin ng cap screw para humigpit siya doon sa ating bearing. Allen wrench po ang ginamit ko dito para higpitan ng cap screw na hindi ko mawala. Ganon lamang po kasimple yung ating mekanismo, parang gagalawin niya lang yung rubber na siyang hihigop ng hangin, at meron din siyang pinaka-bulb doon sa ating ayan, parang maliit lamang po na metal sheet
na para hindi makabalik yung hangin. Ngayon na tatakpan na natin. Ayan po. Kailangan kasi naiipit yung tagiliran ng rubber na yan para hindi sumingaw. Ito na po yung pangtakip natin para hindi sisingaw yung pagbabacuum natin. Yan, meron lang po yan na 6 na tornilyo. Ayan, natapos na tayong magsara ng ating pinaka-vacuum pump. Ito yung holder kanina, iba yung position nito. Binago ko lang para handle lang po ito. Pero kasama na rin yung paghigpit ng natin dyan, rubber sa loob. Binaliktad ko lang yung handle. Dapat ganito yung tamang position yan. Dati-rati kasi meron akong mga ginagawang vacuum na mas malaki pa dito. Di ko na lang babanggitin kung saan mga hospital yun. Iba naman yung estilo, no? Meron kasi tayong mga iba-ibang klaseng mga vacuum pump, ano? Meron tayong vent type, piston type, screw type, diaphragm type. Itong atin ay itong ginagawa natin ay nasa diaphragm type po ito na vacuum pump. Usually, ang ginagamit natin doon sa air conditioning ay yung mga vent type na vacuum pump. Pero makita mo yung value ng kanyang gauge, dapat nga yun hanggang 30 cm mercury lamang po. Pero nakikita mo, umabot ng 70. Ganun po siya kalakas umigo. Medyo nakakatakot din itong vacuum na to. Baka kung ano kung mahigop niya doon sa ating makina, sa ating compressor. Check, ubos lahat yung langis ng ating compressor niyan sa sobrang lakas ng higop, ano. Dapat kasi may maiwan din na langis doon sa ating mga compressor kung pinag-uusapan natin doon ay ang refrigeration po or air conditioning. Mas applicable lang po yata ito sa ating medical vacuum na application. Pagka ginamit kasi natin yan sa mga refrigeration, ewan ko lang kung anong mangyayari. Pero siguro sa bandang huli, masusubukan natin at titingnan ko kung meron akong makitang scrap niyan at ayusin natin. Then subukan natin gamitin sa refrigeration. Pero ang alam ko, ang ganitong klase usually sa mga hospital o aquarium. At ngayon, ibabalik na natin tong mga hose. Ilalagay na natin sa tamang position yung lahat ng mga aparatos natin dito sa vacuum. At nang masubukan na natin paandarin, titingnan natin kung gaano kabilis yung ang kanyang pag-vacuum. Ayan po. Ang bilis po ng paghigop niya. Pinipigilan ko lang na umabot siya ng mga 70 hanggang 30 lamang po pinapaabot ko. Talagang ang bilis humigop. O ibig sabihin, nakakatakot na itong gamitin dun sa ating mga refrigeration, baka pati yung mga langis ng ating compressor dali. So ito, tapos na po yung ating vacuum pump.
Ngayon, dito naman sa ating diagram ng ating coil, makikita dito sa ating diagram, makikita yung kulay pula na arrow, yan po yung direction ng ating pagre-rewind ng ating bawat coil. Ibig sabihin, sa unang ginawa natin ay counterclockwise po, sumunod clockwise direction, at ang sumunod naman ay counter uli. And then, baliktaran lang po, nagiging clockwise na rin yung pinakahuli. Para nang sa ganoon ay magkaiba-iba po tayo ng poles na north or south. Pero depende po yan sa sa cycle ng ating supply kasi alternating current po tayo. Sa bawat half cycle ng ating supply, nagbabago po yung kanyang poles. Kaya makikita dito, ang standard na supply natin ay nasa 220 volts, 60 Hz. Ang one cycle po ay iyan, yung kulay dilaw, ganun po yung one cycle. Ang ibig po sabihin ng 60 Hz, 60 bisis po. Sa isang segundo lamang, 60 bisis po. 60 times, na meron tayong ganitong cycle, isang buong cycle na nagagawa ng ating generator. Ibig sabihin po niyan, sa bawat half cycle niyan, pagka isinarado natin yung supply, meron tayong power switch dito. Pag activate natin dyan, yun yung pinaka-switch natin, makikita mo yung half cycle, yung amperahe. Yung amperahe kasi natin dyan, purely inductive, naka 90 degrees po ang kanyang posisyon doon sa ating supply na voltahe. Ganyan po ang mga purely inductive po. Ngayon, magko-concentrate tayo doon sa kulay verde na sine wave. Pag na-activate ko na yung power switch, makikita mo doon yung half cycle at pansinin nyo yung rotor position. Nasimula, wala pa tayo sa zero reference na degrees. Pag simula ko ng power on switch, makikita mo yung position ay nasa 0 degrees na, doon sa upper half cycle ng ating sine wave. Then, pag napunta naman sa another half cycle doon sa ating negative side ng ating sine wave, ay makikita mo yung position ng ating rotor ay nasa 90. So, quarter po ng ating quadrant ang naiikot niya sa bawat half cycle ng ating supply. Ngayon, another half cycle naman ay mapupunta naman siya doon sa ating position na 180 degrees. 180 degrees. Then another half cycle naman ay mapupunta na naman siya doon sa 270 degrees yung position ng ating rotor. So ibig sabihin, sa dalawang whole cycle na yan ng ating supply ng ating kuryente ay babalik siya doon sa dating position na zero reference. So ibig sabihin, ang bilis po yun ng ikot natin ay pagka sinabi natin na 60 Hz, ganun kabilis po yun. 60 Hz. Ngayon, sa dalawang whole cycle ng ating supply ay nakakagawa po siya ng isang revolution ng ating rotor. Yan po yung bilis ng ating ikot ng ating rotor. So, sa isang segundo, mayroon tayong per seconds, per minute, hindi pala per minute, per seconds, Sa isang segundo, meron tayong 60 bisis na, ibig sabihin, divide natin sa dalawa, 30, 30. So, 30 revolution per seconds, Ibig sabihin, naka-30 bisis na po siya ng ikot sa isang segundo, 30 bisis. Kung i-convert natin sa RPM, multiply po natin yung 30 doon sa 60 ay nasa 1,800 revolution per minute po.
sa isang minuto. So, ganyan po kabilis yung kanyang ikot. Kasi nasa 60 Hz po tayo. Nasa 60 Hz po tayo. Ang mangyayari, ganito ang magiging resulta, no? Makikita dito sa ating illustration, ayan. Habang naglilipat ng half cycle, yung kulay birdie na yon, ay siya namang papalit-palit po tayo ng poles sa bawat pagpalit ng half cycle, ano? At siya namang pag-ikot ng ating rotor. So, maraming salamat po sa panonood at pagpalain po tayo ng ating may kapal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Hanggang sa muli, ang tabayanan po yung iba ko pang mga video na ginagawa. Sana ay magustuhan niyo ang